Siya si Berting, ang tatay ni Kiko. Tamad at mabisyo, ayon sa sabi-sabi, ipinaglihi raw sa sama ng loob. Tama na, Tay! Hindi ka ba nagsasawang saktan si nanay? Nak, umalis ka muna dito. Kung merong malas sa pamamahay na to, ikaw yun! Walang hiya! Hindi ka na dapat nag-aaral kung ganyan yung ugali mo! Hindi ka rin karapat dapat tawagin tatay dahil... Tama na! Tama na! Akin na yung pera na yan! Hindi! Akin na yung pera na yun! Kung ayaw malintikan kayong dalawa! Nak! Mga walang kwenta! Hay! Tignan mo yung langit. Gabi na! Wala ka pang balak umuwi! Kanina ka pa nakatambay dyan, hindi ka naman bumibili. May hinihintay nga ni... May hinihintay. Sino? Ibatugang si Berting na naman. Anong sabi mo, tanda? Makatanda ka naman. Mas mukha pa nga akong bata sa'yo. Dami mong dada. Bakit? Papalag ka na? Bili ako ng 2 boteng alak. Aba, paldo ka na naman nata. Paldo! Kay Kiko na naman galing yan. Maawa ka naman sa anak mo. Ano bang pakay mo, tanda? Asa na yung alak? Eto oh. Magsilayas nga kayo? Kaya ka tumatandang dalaga eh. Okay na sa akin tumanda ng dalaga. Kaysa magkaasawa ng kagaya mong batugan. Oo, nadali mo. Sa kabila na lang kami bibili, tanda. Hindi kayo kawalan! Mga walang silbi! Kay tatay na yung babayad natin ng kuryente. Wala tayong magagawa. Baka saktan lang tayo ng tatay mo. Sorry, Nay. Hindi ako nakarating agad. Ayos lang. Wala kang kasalanan, ha? Pasensya na rin. Wala tayong pagkain ngayon. Kumain na kayo mag-ina. Manang, magpakabusog kayo. Habang wala yung padre di pamilya niyong may amag yung kukote. Nagkabala ka pa, Manang. Salamat. Ano ka ba? Maliit na bagay. Kung nagugutom kayo, kumuha lang kayo sa tindahan. Pero utang yun, ha? Salamat, Manang, ha? Pero alam mo namang ayaw na ayaw kong nagkakautang. May trauma na kami dyan. Biro lang. Sige, kumuha lang kayo. Ako na bahala. Ang sarap po nito, Manang. Siyempre, Kiko, ako yung nagluto eh. Pag yung nanay mo nagluto, hindi masarap yan. Ikaw talaga. Biro lang. O sige na, mauna na ako, ha? Kapag may problema, tatawag kayo, ha? Salamat po ulit, Manang. Sige, pakabusog. Ito na ba yung bahay ko? Mas matindi ang takot ng mag-ina sa tuwing uuwing lasing si Berting. Minsay sinusumpong siya ng kabaitan, pero madalas nagngingit-ngit sa galit at nagwawala ng walang dahilan. Nasa na mag-ina ko? Nauna nang natulog si Kiko. Na-miss ko kayo. Sige ko. Ang masipag kong anak. Kubarin mo na yung damit at pantalon mo. Amoy alak na yan. Sige. Sawang-sawa na kami sa'yo. Dahil din naman sa'yo naging miserable ang buhay natin. Mas mabuti na sigurong... Kumusta mga chong? So, samahan nyo akong buksan tong in-order kong Coco Cream Bar. Itong box ng Coco Cream Bar na to ay naglalaman ng 1 kilong Coco Cream Bar. At syempre, pwede ka raw makakuha ng 85 to 90 pieces nito. Pero 1 kilo pa rin siya. Ngayon, bubuksan natin to at titignan natin kung ilang pieces ba ang makukuha natin sa isang box na in-order ko ngayon. Kaya anong gagawin? Bubuksan! Sheesh! Bibilangin natin. Wag na pala, nakakapagod. So ayan, bibilangin natin isa-isa. Titingnan natin kung ilang pieces nga ba yung nakuha natin sa isang box. $87, $88! So doon sa isang box, mas laki tayo dahil nakakuha tayo ng 88 pieces. So lagyan natin siya ulit dito sa box. Ayan. Panigurado ako, kapag nakita na naman ng mga pamangkin kong pinost ko tong video na to na nireview ko na naman ng Coco Cream Bar, pupunta na naman sila dito at kakainin ng Coco Cream Bar o hihingi sila ng Coco Cream Bar para kainin nila. Go! So itong nasa box, mixed taste siya. So halo-halo siyang chocolate, strawberry, and matcha. Kasi yun yung mga flavor ng Coco Cream Bar. Pero pwede ka naman bumili ng isang box na matcha, isang box na chocolate, or isang box na strawberry. Depende sa kung anong gusto mo. Pero in-order ko kasi yung mix para matikman natin lahat. Titikman! Sheesh! Unahin natin tikman yung chocolate kasi yun naman yung flavor na pinakapatok sa kung ano-ano mang pagkain sa mundong ating ginagalawan. Hala! Masarap pa rin kasi talaga ang chocolate. Kaya, marirate ko to ng 9/10. Sheesh! Next naman tayo dito sa strawberry. Ayan.
Ako medyo hindi talaga ako fan ng mga strawberry, lalo na kapag pinapartner siya sa mga wafer and also sa biscuit. Pero nung natikman ko to last time, masarap naman siya. Good siya compared dun sa ibang mga strawberry flavor na biscuit. Kaya i-rate ko to ng 8/10. Hanapin na natin ang matcha. So dati, hindi ko talaga gusto yung matcha kasi feeling ko lasa siyang damo. Kaya nung una kong nireview to, talaga sinabi ko na, hindi ko bet ang matcha. Nung natikman ko to, dun ko naging favorite yung matcha. Ito yung flavor talaga na babalik-balikan mo dito sa Coco Cream Bar. Kaya marirate ko to ng 10/10. And overall, marirate ko tong isang box ng Coco Cream Bar ng 9/10. Unang-una, ay, thank you Lord. Napakarami niya. At sulit siya. Kasi 200 plus lang po itong box na ito. Kung gusto nyo magtinda, basta kapag nakabili kayo, tignan nyo muna kung magkano yung pwede nyo ibenta sa mga bata na mas sulit para sa kanila. Siyempre, sulit na tayo sa bayad natin dito sa sobrang mura niya, di ba? Iba kasi daw nagtitinda ng 10 piso isa! Ano yan? Sobrang taas naman ng inflation dyan sa tindahan nyo. Pangalawa, panalong-panalo yung lasa niya. Sa matanda, sa bata, sa mga uncle nyo na baka pwede pang pampulutan ng mga umiinom to eh. At syempre, pangatlo naman, ang linis na niya tingnan at hindi na siya kupi-kupi nung dumating sa akin. Tingnan nyo oh, wala man siyang ka-scratch. Scratch? Yeah, grabe. Very sulit ng 200 plus natin dito. Kaya kung gusto nyo umorder, just click the yellow basket. Shay! Kumusta mga chong? Pangatlong araw na ng exam namin ngayon. Sa kainitan ng panahon, magdala tayo ng payong. Naglalakad ako ngayon, papunta Kinayna para kunin yung single na motor. Pero kadating doon, wala yung single na motor. Kaya maghahanap na lang tayo ng motor na masasakyan. Parang naligo tuloy ako ng 2 beses ngayong araw. Naligo ng tubig, tapos naligo ng pawis. Sobrang init talaga ngayon, kaya kailangan natin uminom ng tubig. At tuwing papasok ng school, hindi pwedeng hindi ko dala tong tumbler ko. Kasi kailangan ko talaga to at kailangan din ng mga classmate ko mas malakas pang uminom sa akin. Ibag ko na, baka makalimutan ko pa. O tara na, alis na tayo. Sakay ng tricycle. Mag-exam na naman ako ngayong araw. Nadasal lang at lakas ng loob ang dala-dala ko. Ayun, kunwari, nagre-review tayo sa tricycle kahit wala namang pumapasok sa utak ko. Nakababa na ako ng tricycle at naghihintay na kami ng jeep. May kachismisan tayo ngayon habang naghihintay. Siyempre, tamang rants lang tayo sa buhay. Para naman mailabas yung sama ng loob sa maraming midterm requirements. Nakaupo ako ngayon sa harapan katabi ng driver. Gusto ko sanang magpakita sa side mirror kaso nakakahiya. Nakababa na ako at nakasakay na ng motor. Kitang-kita ko na ang likuran ng building namin. Ito naman ang itsura niya sa harapan. Tapos sa 5th floor yung room namin ngayon. Hindi ka pa man nag-exam, pagod na pagod ka na. Nakalimutan ko may meeting nga pala kami ngayon. Kaya siguro ako sinakal ni Tanggol kasi late ako. Lumipat naman ako dito ngayon para makipag-chismisan. At imbis na mag-review para sa exam, kumakain na lang kami ng mangga. Sobrang yummy, kahit amoy bagoong na yung buong classroom. Mag-alcohol naman tayo ngayon para hindi mga may alamang yung test paper. Sobrang ganda ng view dito sa 5th floor kasi sobrang hirap pagkitin. Siyempre, di mawawala yung classmate mong feeling nagre-review. At yung classmate mong makikinom sa tumbler kahit sinabihan ng may gamot yung tubig. Uy, si OM! Bago kami mag-exam, syempre maniningil muna kami ng bayad sa test paper. At dahil isa tayo sa naatasan, pwede tayo mangupit pang subject. Uy, bawal! Litong-lito na nga ako sa mga nagbabayad. Siguro kaya ako pinagsigil ng teacher namin kasi akala niya mathematician ako. Uy, ano ka ba? Tatlo. Oh, magaling ako sa math. Oo. Ilan yan? 10 bayad, di ba? 35. Bahala na pag may nagkulang sa bayan. Mayaman naman yung mga teacher namin. Nag-video na ako bago mag-exam. Kasi bawal na mag-cellphone mamaya. Tapos na yung dalawa naming exam. At sigurado akong kanya-kanya plano na sila kung saan sila kakain. Ako naman, medyo tulala kasi iniisip ko kung tama ba yung mga pinagsasagot ko sa exam. Minekos-mekos natin to mga chong. Uwian na! Ang susunod na programa Kasama namin ngayon ang napakaganda naming proctor. Kasama ko rin yung mga kaibigan ko sa 3rd year. At magkakasama rin kami kumain ngayon. Tamang tuhog-tuhog lang, tapos buko. At syempre, hindi mawawala ang tsikahan bago umuwi. Nakisakay naman tayo ngayon sa single para makatipid. Sobra yung hangin, muntik na akong tangayin. At sobrang ganda rin ng tanawin habang nakasakay. Nagpababa nga rin pala ako dito sa kanto. Salamat po sa paggatid. Nandito rin kasi ang friend ko dala ang kanyang sidecar. Kaya dito na ako ngayon sasakay. Para sabay na kaming umuwi at sabay rin magmerienda. Malapit na kami sa barangay. Ang palatandaan dyan ay itong daan na sobrang tagal ng sira. Baka nakagraduate na kapag trabaho at lahat-lahat, di pa rin siya gawa. Ay, si OA. Bago umuwi sa bahay, bibili muna kami ng manok. Para naman makapagmerienda pa ulit. Sobrang sarap kasi ng manok dito, nakakatanggal ng pagod. Ito na, nakauwi na kami. Excited na akong magkape. O siya, hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye!